Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at ito na ang mga political updates ngayong araw po ng Biyernes, November 29, 2024. Ang tanong, ano na naman kaya ang drama niya dyan? Kasi sabi niya, taken out of context yung interpretation ninyo. Dyan sa sinabi niya, nagugurgurin niya si PBBM, si First Lady at si Martin Romualdez. In short, wala daw pong banta sa buhay ng presidente. Hindi siya nagbabanta, kundi ito taken out of context. Gawa-gawa lang. Ay, talaga ba? Gawa-gawa lang yan? Ganon lang ba yan? Malamang sa malamang, kung yan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte sa kanyang mga press conference, yan din po ang sasabihin niya sa investigasyon ng NBI. Ang tanong, ganyan ba kauto-uto ang NBI? Ganyan ba kababaw mag-isip ang NBI at mapapaniwala niya? Ang ordinaryong tao nga hindi maniwala doon sa sinasabi niya, taken out of context Kung hindi, binitiwan niya talaga yan at totoo talaga yung kanilang plano na tsugiin si PBBM. Nadulas lang siya. Bugso ng kanyang damdamin. Sabi ni Bato de la Rosa. Kasi, ganyan naman tayo mga tao Pag nadadala tayo ng emosyon. Regardless, may consequence yun. Kaya naman, patong-patong na kaso na ang isinampa dito kay Sara Duterte. O sige, ano kaya? Kasi wala pa naman tayong detalye kung ano yung kalalabasan, syempre for privacy purposes ito in aid of investigation na ginagawa ng NBI. Hindi naman blow by blow matatanggap natin yung update so kung ano yung mga pinagsasasabi ni Sara Duterte as compared sa ginagawang investigasyon dyan sa House of Representatives na naka-telecast, di ba? Naka-live online. Ito medyo secretive, di ba? Medyo tago, Ka-Coffee, itong investigasyon na yan. Alas 9 po yung subpina niya, pinapapunta siya dyan sa NBI ng alas 9. Sabi po unang sinabi ng NBI yan kahapon sa Viber group ng mga reporter. Pero kung inyong matatandaan, unang sinabi na ni Sara Duterte na gusto niya i-reschedule, ito na naman gusto niya sana i-reschedule yung investigasyon ng NBI kasi dadalo daw siya sa investigasyon ng House of Representatives. Wala kang kalusot dyan, sabi ng HOR. Hindi na, ipopostpone namin yung sa HOR, yung investigasyon ng HOR para makapunta ka dyan sa NBI. Kasi baka idahilan mo pa kami. Kami pa isisi mo kaya hindi ka nakapunta dyan sa NBI. Mas importante yan, sige, punta ka dyan. Ipostpone namin yung investigasyon ng House of Representatives. Wala nang kawala si Sara dyan. Ano pang kawala niya dyan? Matatandaan din po na itong Tuesday lamang po when the NBI issued a subpoena against Duterte over her remarks involving yung kanyang pagpaplano na tsugiin ang Presidente, First Lady at ang Speaker na si Martin Romualdez. Duterte said she instructed a still unidentified personality para tsugiin si Marcos at yung dalawa pa. Ang tanong, kasi may manhunt ngayon para sa kanyang kakampi. Do hindi pa tukoy yan kung sino. Aminin niya kaya dyan sa investigasyon ng NBI kung sino yung kinausap niya. Kasi importante din na matukoy yan ng investigating body ng NBI. Matukoy nila kung sino yung kinausap ni Sara Duterte. Kasi mamaya si Sara, sige, hindi na siya magpo-push through doon sa kanyang plano. Paano kung yung kinausap niya walang communication doon sa taong yun? If ever yung mga napapanood natin sa pelikula, kinat ng mastermind yung communication doon sa hinire niya. Kailangan matukoy yan kung sinong tao na yan. And I think that is one purpose of conducting this kind of investigation spearheaded by the NBI to identify kung sino yung tao na yan na kinausap ni Sara Duterte. Ang tanong, isang daming tanong pangalanan kaya ni Inday? Hindi ako naniniwala na mapapangalanan niya. Idadahilan niya dyan para sa security ng tao na yan. One reason. Number two, wala siyang may bibigay na pangalan dahil kathang isip niya lang yan. Gawa-gawa niya lang yan na may kinausap siya dahil sa, sabi ni Bato, dala ng emosyon. O baka naman si Senator Bato de la Rosa. Kasi hindi naman kakausap yan ng putyo-putyong tao. Kung totoo itong sinasabi ni Inday, hindi yan kakausap ng putyo-putyo. Kailangan niya kausapin, may machinery, may kakayahan. Sino ba may kakayahan? May mga dating militar, posible, di ba? Posible. Dating pulis. Sino ba yan? Ay, kayo Sino kaya yung kinausap niya yan? Dapat isama din yan At imbestigahan din yan ng ng NBI
The NBI, through the subpoena, asked Duterte to present evidence on its investigation of alleged grave threats under Article 282. Yan, patunayan mo. Or the revised penal code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero sabi ni Inday, napakarami nilang abogado eh. Nadulas siya isang beses eh. Kinonsult niya yung kanyang maraming mga abogado. Ilan kaya abogado niyan? Kung ang security niya ni daang-daan, ang abogado niya siguro mga 100 din siguro ang abogado yan para ipagtanggol siya. Pero wala daw mali doon sa sinabi niya. Talaga ba? Paano walang mali doon? Kayo lang nagsabi na walang mali doon. Eh di sana ang DOJ, hindi nila imbestigahan yan, ang NBI hindi nila imbestigahan yan. Kung initial assessment nila, walang mali doon sa sinabi ni Sara Duterte. Eh malinaw na malinaw eh. Kahit tayo, hindi tayo abogado eh. Malinaw na may pananagutan si Sara sa binitiwan niyang statement na yan. The House Committee on Good Government and Public Accountability dyan po sa HOR. Ito nga sinasabi nila na pinospone muna nila pansamantala itong investigasyon na yan. Kaya hindi pwedeng gamitin ni Sara yan na excuse kung bakit hindi siya makakapunta. Furthermore, the NBI also said that it has not received an official request from Duterte to move the summons. Ayan, ganyan sila. Bago ito mangyari ka, Coffee. Hindi sumasagot officially. Kung inimbitahan ka through a subpoena, di ba, written document yan, sagutin mo yan. Kung meron kang request na ma-reschedule yan, dapat sinasagot mo rin yan through a written document. Marami naman kayong abogado na pwede mag-draft ng sagot dyan. Di ba? Parang ganyan din ang nangyari kay Duterte. Di ba? Nag-confirm sa media, nag-confirm. Hindi kinonfirm doon sa letter ng House of Representatives. Sabay, di pwede yun naman ganyang style ninyo dyan. Oh. Ano kayo ngayon? Anong kasinungalingan na naman kayo yung mga pagsasasabihin? O siya, sige. Samantala mo na ako magpapaalam. Maya-maya, magbigay tayo ng update kung ano mangyayari dyan sa gagawing investigasyon ng NBI. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Kung gusto nyo po agad-agad na update after this live stream, punta kayo sa ABS-CBN yan. Naka-live sila para magkaroon kayo ng ideya kung ano yung nangyayari dyan. Yung mga nasa Facebook po na nakikinig po sa atin, baka di pa po kayo naka-follow, ipasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman din nasa YouTube, pasuyo na lang din po, please click lang po ng subscribe. Nandiyan po sa baba ng ating YouTube and yung notification icon. O siya, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayo panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye, ka-coffee.